mga kabayan ng ating pork hamonado. Squid Oriental. Hanguin na po natin yan. Luto na yan. Ito na po yung ating pork barbecue. Okay na po ang ating fish fillet. Hanguin na natin to. Ayan, tapos na ang ating Shanghai. Beef caldereta. Okay na ho ang ating embutido. Hanguin na natin itong gasbad. Okay na ho itong ating oxtail. Meron ho itong ating puchero, mga kabayan. Hanguin na po natin yan. Ayan na mga kabayan ang ating Mickey bihon sa bilao. Lagalan natin ng fried garlic. Pancit canton sa bilao. Yan, hello kay Sir Eric Anderson. Thank you po from Western Australia. Nagtiwala po sa ating luto, mga kabayan. Magandang araw po ulit sa inyo lahat, mga kabayan, at tayo po ay magpiprepare ulit ng mga orders at medyo marami-rami po ito. Mapapalaban ulit tayo ng lutuan. Ito po ay may kodi ko na nga ako din Ito ay orders ni Mr. and Mrs. Eric Gandersen at Dr. Angel Clarin. Ito po ay para sa house blessing. At happy birthday po kay Dr. Angel Clarin. So, nung nakaraan po ay naging bisita po natin sila. Pumunta po sila dito at nag-inquire nga sila sa atin ng pagpapaluto para sa kanilang house blessing at birthday celebration. So, magluluto tayo ng 40 pieces na embutido. Meron po tayo diyang giniling. Pinagiling na po natin sa palengke at yan po ay may mga gulay na. Tapos ay puchero. Tapos magluluto rin po tayo ng barbecue. Meron po tayo ditong oxtail o buntot ng baka, 5 kilo. Gagawin po natin yung kare-kare. Tapos magluluto po tayo ng 7 kilong kalderetang baka. Tapos magluluto po tayo ng pork hamonado, fried chicken, Mickey bihon, fish fillet, squid oriental. At meron din po silang order na biko bibingka, leche flan, at isang bilao na pancit canton. Tayo ay mapapalaban na naman ng luto. Kaya prepare na po natin ngayon. At dahil ay maaga ang delivery nito, dapat po ay mga alas 10 ay nandun na tayo sa Lipa Royal Subdivision. Unahin po nating timplahan itong ating pangkalderetang baka. Maglagay po tayo ng pineapple juice, Worcestershire, maglagay rin po tayo ng toyo. Pickles, sweet pickles. Lalagay rin po tayo ng asin. Tapos maglagay rin po tayo ng paminta. Haluin lang po natin. At ito po ay papasok na natin sa rep para ma-marinate natin siya magdamag.
Okay na ho yung ating kaldereta. Sunod natin tong ating fried chicken. Maglagay po tayo ng garlic. Meron po tayo ditong katas ng kalamansi. Lagyan din natin ng garlic powder. Tapos ay maglagay rin po tayo ng oregano powder, dagdag aroma. Chicken powder. Asin po ang ating gagamitin. At baka po may taong ayaw ng amoy ng patis. Tapos paminta. Bukas na po natin dadagdagan to ng timpla. Mamarinated muna natin siya dito sa ating basic na ricado. Para bukas pagka pinarito natin ay malasa na siya. Lalagyan na lang natin siya ng breading. Ayan, okay na ho yan. Pwede na natin niya ipasok sa rep. Simplahan naman po natin itong ating barbecue. Maglagay na agad tayo ng sugar at meron ho ng sugar, Filipino style. Paminta. Maglagay po tayo ng bawang. Katas ng kalamansi. Toyo. Tapos ay ketchup. Haluin lang po natin. Ayan, okay na ho itong ating barbecue. Bago po natin timplahan yung ating pang pork hamonado, ay atin muna bubutas-butasin para mapasok ng ricado ang loob. Yan, butas-butasin lang po natin ganyan. At medyo malalaki yung gayat nito. Bukas pa natin to gagayatin pag naluto na natin. Timplahan po natin itong ating embutido. Marami-rami ho yan sahog. Para mabalot na rin natin yan. Maglagay ho tayo ng pickles. Sweet pickles. Tapos maglagay po tayo ng asin. Toyo. Dagdagan natin yung toyo. Lagay din po tayo ng brown sugar. Itlog. Pasas. Paminta. Harina, lagyan po natin ng harina. Ketchup.
Lagyan din po natin ng keso. Haluin lang po natin. Kaya mga kabayan, nandito yung ating pangkaldereta, pang-fried chicken, pork barbecue, pork hamonado at yung ating pang-imbutido. Tapos ay itong ating pang oxtail kare-kare ay atin na rin po ibablanching. Tapos iyahalbos na lang natin yung ating pang puchero para bukas piprito na lang natin. So ito ay ilalagay na natin sa rep. 1, 2, 3, 4 yung 4. At para siguradong hindi po yan masisira, i-blanching po natin yung ating oxtail, yan buntot ng baka. Para malinis na malinis ang ating oxtail. Lagyan po natin tubig. Papakuluan muna natin yan. Buhayin natin ang apoy, yan. Lagyan natin ng konting luya. Tapos lagyan po natin ng asin. At nakalubang po natin at atin yung pakuluan. Tayo may sinalang po tayo din ng tubig. At ilagay natin yung ating liempo. Papalambutin po natin yan ang ating pampuchero. Ililit yung kawali muna natin yan bukas. Tapos gawin nating puchero. Crispy puchero. Timplahan lang po natin ang asin. Para may lasa. Tapos paminta. At takalubang po natin at atin yung papalambutin. Habang binablanching natin yung ating oxtail at pinalalambot po natin yung ating liempo, ay mag-uutay tayo ngayong magbalot ng ating imbutido. At marami-rami po ito. Meron tayo din ng margarine. Tayo ng margarine, tapos ay hotdog, tapos mayroon tayong pinrepair dito na dahon at yung ating panali, abaka. Maglagay lang po tayo ng margarine sa ating dahon, patamtamang amount lamang ng margarine, tapos ay isang tasa ng ating mixture. Bilutin natin. Palamlam po natin ng hotdog. Pakita po ulit natin yung pagbabalot at marami tayong mga bagong viewers para matutunan nila yung ating Batangas embutido. Pag sinabi pong Batangas embutido ay nakabalot yan sa dahon. Mapira na lang bumagyaw at naubusan ng dahon. Kaya napapabalot sa foil. Talian po natin ang dulo. Tapos gitna, lagyan natin ng gitna para hindi po siya bubuka. Tapos ito naman ang kabilang dulo. Ayan, ganun lang kadali mga kabayan. Mayroon na tayong isang piraso.
mga kabayan, tapos po natin balutin itong ating embutido. Atin lang pong puputulan yung dalawang dulo, i-trim natin. Para hindi matigip sa ating steamer. At saka maganda tingnan pantay-pantay. Ay. Hanguin po muna natin itong ating pinatay ko na ho ang apoy niyan habang tayo nagbabalot at atin na siyang hanguin para mahugasan natin. Hugasan lang po uli natin to at bukas ay sa pressure cooker na natin tutuloy ang pagpapalambot nito. Ating oxtail. Yung mga kabayan, nag-init na ako din ng tubig at gamitin natin yung ating malaking steamer. Pandiin na nating steamer at i-steamin na natin yung ating embutido. Isalansan na natin din sa ating steamer. Para bukas po, ipiprito na lang natin yan. At pagbukas pa natin gagawin yan ay kukulangin tayo sa oras at matrabaho itong embutido. Kasyang-kasya din mga kabayan sa ating steamer yan. Yan, tapos takluban natin ang dahon. Okay, takluban na po natin. Okay, steamin ho natin yan sa loob ng 2 oras. Balkan natin mamaya pagkalipas ng 2 oras. Yung ating pamputserong liempo, malambot na, pwede na ho yan. Hindi natin kailangan palambutin ng malambot na malambot. Oh. Tamang-tama lang. Hanguin na po natin. Para bukas ay ipiprito na lang natin yan. Dahil pag bukas pa ho natin pinagsabay-sabay natin gagawin itong pag-prepare ay makakulangan tayo sa oras. Okay, itong sabaw, hindi po natin yan tatapon at yan ay gagamitin natin bukas. Meron tayong pansit sa putsero at sa pansit canton. 2 hours later. Yan mga kabayan, makalipas ang 2 oras ay patayin na ho natin ang apoy. Buksan na natin yung ating embutido. At yan ho ay luto na. Yan o. Yun. Ang ganda ng ating embutido. So, ito po ay papalamigin na lang natin para bukas ay ipiprito na lang natin. So maaga po tayong gigising, siguro ay madaling araw at para matuloy natin lutuin yung ating mga orders.
Magandang umaga mga kabayan, at ngayon po ay alas 2 ng madaling araw at umpisahan na po nating lutuin yung ating mga orders. Pag-init na ho tayo ng kawali. Sarado pa pala ang tangke. At magsasalang po tayo dito ng kaldereta. Beef caldereta, at yan po ay matagal-tagal palambutin. Unahin na natin yan. Init na ho yan, ating kawali. Magsalang na tayo. Lagay na po tayo ng mantika. Tapos maglagay po tayo ng margarine. Mag-isa na po tayo ng bawang. Sibuyas. Tapos sabay na po natin yung ating chorizo. Chorizo de Bilbao. Igisa po natin yung ating tomato sauce. Buhos po natin itong ating minarinated na beef. Haluin lang po natin. Taklobang po natin at hayaan natin lumambot. Hinaan natin ng konti ang apoy. Prito po natin dito yung ating liempo. Habang hindi pa masyadong mainit yung mantika. Pagka sobrang init na ay magpipilabsikan. Takulbang po natin. At mananakit. Haluin po muna natin itong ating baka. Yan, nagsasabaw na. At baka nadikit yung ilalim ay susunog o ilalim pagka hindi natin hinalo agad. Okay, takalubang po natin at hayaan nating makuluan pa at lumambot. So, nandito po yung ating panglumpiang Shanghai. Atin na pong timplahan. Yan po pinagiling ko na sa palengke at meron na yung gulay, sibuyas, bawang, carrots, bell pepper at kinchay. Ito, lagyan po natin ng itlog. Lagay din po tayo ng chicken powder. Paminta. Lagay tayo ng asin. Lagay din po tayo ng sesame oil.
Lagay po tayo ng kaunting brown sugar, pambalance. Tapos ay kaunting flour para po hindi nagtutubig yung ating Shanghai pag binalot na. Dahil magtutubig po yan pagka binabalot. Haluin lang po natin. Okay na po. Ganun lang kasimple ang ating timpla ng Shanghai. At ito yung ating ang papabalot para mamaya maprito na natin. Baliktarin po natin itong ating liempo. Para yung nasa ibabaw mapailalim. Okay na itong ating liempo. Lagay natin sa strainer. Tapos, prito po tayo dito ng saging. Natira pang isa. Pag medyo luto ng saging, ilagay po natin itong ating patatas and carrots. So habang niluluto po natin yung nakasalang doon, ay gayatin natin yung ating fish fillet. Gagawin po natin itong fish fillet a la tempura. Yan, ganyan kalalaki lang ang gayat. Nanguin po natin yung ating saging, patatas, and carrots. Sama natin dyan sa ating liempo at sila po ang magkakasama yan. Pag pinalang natin, gagayatin lang po natin yung liempo. Ito mga kabayan, ating imbutido na pinrepair natin kagabi. At atin na pong ipiprito. Habang may bakante pa tayo dito ang kawali. Okay na ho itong ating embutido. Basta ho nag-brown ng ganyan brown. Luto na ho yan. Lagay natin dito sa isang steamer para makatulo ang mantika. Ayan. May sahod na batiya para hindi tayo magdamusak. Tapos, salang uli. Okay na ho ang ating embutido. Hanguin na natin itong gas batch para makapagsalang tayo ng iba pang putahe.
Sala po tayo dito mga kabayan ng hamonado. Pork hamonado. Ayan, itong ating minarinated kagabi. Salang na natin. Lagay po tayo mantika. Gigisa tayo. Bawang. Sibuyas. Ay, lagay po natin tong ating karne. Sa magtatanong po kung anong timplan yan at sa marination at hindi po yan nabidyohan yung pagmamarinate, yan po ay soy sauce, pineapple juice, brown sugar at paminta po. Ang lalaki ng tipak. Mamaya po natin gagayatin yan pagka naluto na natin. Yan, takalubang po natin. Papalambutin muna natin yan. Timplahan po natin mga kabayo yung ating pamfish fillet a la tempura. Maglagay po tayo ng itlog. Bawang. Katas po ng kalamansi. Paminta. Lagay din po tayo ng chicken powder. Tapos, lagyan po natin ng harina. Haluin lang po natin. Yan, okay na ho ang ating fish fillet. Piprito na lang natin yan at lalagyan natin yan ng breadcrumbs mamaya bago natin prito. Testingin po natin itong ating malambot na. Malambot na ang ating baka. Lagyan tayo ng liver spread. Lagyan na rin po natin ang gulay. Patatas and carrots. Lagyan din po natin ang aromatics. Dahon ng laurel. Po natin. Lambutin muna natin ng sandali yung patatas and carrots. Testingin po natin kung malambot na ang potatoes. Yung malambot na. Pwede na ho yan. Hindi natin kailangan overcook yung ating gulay. Lagay na po tayo ng hot sauce. Hanghangin natin ng konti. Huwag naman sobrang hanghang.
Maglagay din po tayo ng bell pepper. Maglagay din po tayo ng kaunting tomato paste for thicker and ready dish para lumapot pa ng konti. Optional lang po itong yung ating tomato paste. Pagka medyo malabnaw yung ating niluluto, pwede tayo maglagay nito. Ito ay nagpapalapot at nagpapakulay. Lagyan din po natin ng keso. Para cheesy caldereta. Tapos lagyan po natin ng green olives para makumpleto na natin ang ating beef caldereta. Haluin lang po natin. Ang bangaw. Quality na naman mga kabayan. Amoy pistahan. Inin lang po natin yan. Igagahin natin ng konti para kumapit yung sosalaman. Para makuluan pa yung mga nilagay natin mga huling ricado. Okay na ho itong ating kaldereta. Quality na. Hahanguin na po natin to. Lalagay na natin sa ating catering tray. Beef caldereta. Mga kabayan ng ating beef caldereta. Yung ating oxtail mga kabayan, salang natin. Timplan lang natin ng asin para po may lasa. Pero wag natin paalatin at gagamitin po natin ang kanyang sabaw. Takloban na natin. Yun. Salang po natin dito. Yan. Pagka nag-nozzle na, sumirit, orasan po natin 45 to 1 hour. At yan po ay oxtail, ay matigas yan. Salang po tayo dito ng puchero. Mainit yung ating kawali. Lagay po tayo ng mantika. Sanurin natin ang apoy. Lagay tayo ng margarine. Tayo bawang.
natin yung ating tomato sauce. Tapos yung ating pong yempo, saging at yung carrot. Lagyan po natin ng pineapple juice. And pork and beans. Paminta. Brown sugar. Gusto natin ang banana ketchup. Lagyan po natin ang kaldo, yung ating pinagpakuluan ng yempo. Lagyan po natin. Takluban po natin at ating pakukuluin. Baliktarin po natin itong ating hamonado. Maputla ang kabila. Ayan. Kunti po ito, matigas pa oh. Kailangan malambot yan para masarap. Nandito mga kabayo yung ating pang-speed oriental. Yan oh. Pusit lumot. Ating pong tatalupan at lilinisin natin. Madali naman itong balatan, no? Tatanggalin natin yung balat at tatanggalin din natin yung bituka, mata at saka yung tuka. Yan, ha? May tuka yan eh, oh. Yan. Malaking ngipin. Tapos yung mata tanggalin din natin. Yung tinta, pwede nating ipunin niya mga kabayan kasi masarap yung tinta. So, pwede tayo may ano nito, may lutuin dyan. Tapos tanggalin natin yung backbone. Yan. Ayan, dapat magganyan ang itsura mga kabayan na malinis at puting-puti. Ayan, okay na yan. Tapos po natin yung ating garbas sauce. At naubusan pala tayo ay pabili pa tayo. Tapos ay lagay na po natin yung ating gulay. Repolyo, beans, at saka bell pepper. Haluin na po natin, lulutuin natin yung gulay. Gulay na lang kung lulutuin natin dito. Na rin ho itong ating kutsero mga kabayan, ha? Ahanguin na po natin yan.
ano. Yung malambot na itong ating ano. Panguhin na natin. Ating pang pork hamonado. Dadagdagan po natin ang sauce. Lagyan natin ng ano, pineapple chunks. Yung kasama na yung sabaw. Dagdagan natin ng konti at baka kulangin yung ating sauce. Tapos, isla po natin ang konting toyo. Lagyan natin ng brown sugar. Medyo malamis-lamis po ito ating hamonado. Pakuluin lang po natin at ating papalaputin yan. Pag kumulok, lagyan din natin ng konting paminta. Yan. So, habang pinapakuluan po natin yung sauce, atin muna itong ano, ito torch para magkaroon siya ng ano, smoky flavor para masarap yung ating hamonado. Smoky flavor. Palaputin po natin ang konti. Meron po ang cornstarch dito na tinunaw ko sa tubig. Ayan. Okay na yan. Lapot na yan. At ikakapit na sa ating karne mamaya pagka ginuhos natin. Ayan lang po ang ating hamonado. Patayin na natin ang apoy. Yan po ang sauce na ating hamonado. Salang na po tayo ng ating fish fillet. Lagay natin sa breadcrumbs. Yung mga kabayan yung ating pork hamonado. Ginayat ko na.
Lalagyan na natin na to. Sarap yan mga kabayan. Manamis na maraming pineapple na request ni ma'am, kaya yan, dinamihan natin ang pinya. Mga kabayan ang ating pork hamonado. Okay na po itong ating fish fillet. First body. Inihaw na nga po dito ng Kuya Ken at ni Ate Wing yung ating pork barbecue. Ginawa lang po natin yan, yung pinagmarintan ay gagawin nating pangpahid. Para habang inihaw po ay yan ay papahidan para hindi po titigas yung ating barbecue. Lagyan po natin itong ating pang-fried chicken. Lagyan natin ng breading. Lagyan tayo ng itlog. At lagyan natin ng cornstarch. Tapos harina. Haluin lang po natin para maprito na natin ito. Meron po tayo din yung pinaghalong cornstarch, harina at saka oregano powder. Diretso na po natin dyan sa ating mainit na mantika. Okay na po ang ating fish fillet. Hanguin na natin ito. Natapos na ating mga kabayo yung ating pusit. Ngayon, gagayatin natin. At kung gusto niyo naman na may design ay pwede tayo maglagay ng design yan. Para may tsura naman pag niluto natin. Iwalang natin po pa ganyan, no? Yan. Para maganda itsura niya pagka naluto. Parang pugita.
Ayan, ganyan lang ho. Pang squid oriental. Fried chicken. All-time favorite. Ito ang mga kabayan ng ating fried chicken. Lagay natin sa strainer. Salain natin na mawala ang kalikamor. Prito po tayo dito ng lumpiang Shanghai. Luto ni nanay. Okay na po ang ating fried chicken. Hanguin na natin. Ating Shanghai, luto-lutuin pa natin, maputla pa. Yung mga kabayan, nagpakulo po tayo dito ng tubig. Lagyan natin ng asin. At tayo po ay magbablanching ng gulay ng kare-kare. Unahin natin yung sitaw. Sitaw na matigas-tigas. Sunod natin yung talong. Okay na po ang ating Shanghai. Hanguin na natin. Ayan, tapos na ang ating Shanghai. Hanguin na ho natin to, yung pechay atin at saka yung ating sitaw. Natin yung pechay. Okay na rin ho itong ating pechay. Patayin na natin ang apoy. Sama natin dito sa strainer para makatulo yung kanyang tubig. Dahil ihiwalay po natin yung gulay ng ating kare-kare. Para pag inayos nila doon, nasa ibabaw yung gulay. Hindi nakahalo sa sauce. Okay. Salang po tayo dito ng squid oriental. Luto tayo ng pusit, mga kabayan.
Gigisa tayo muna. Bawang. Sibuyas. Luya. Dito mga kabayan yung ating pusit, oh. Pusit lumot. May design pa yan. Simplahan po natin. Oyster. Oyster sauce. Paminta. Lagay din po tayo ng kaunting liquid seasoning. Brown sugar. Haluin lang po natin. Lagay po tayo ng konting soy sauce. Okay, pakuluin lang po natin yan. At yan po ay magsasabaw. Dito naman po sa kabila. Kasalang tayo dito ng Mickey Bihon. Pansit sa bilao. Mickey Bihon. Bawang. Sibuyas. Igisa po natin yung ating sahog. Kasim. Hayaan lang po nating matusta ng konti yung ating kasim. Lagay po natin yung ating mushroom. Button at sliced mushroom. Celery and carrots. Lagyan din po natin ng wooden mushroom. Tengang daga. Tapos lagyan din po natin ng bell pepper. Pakukuluin lang po natin ito mga kabayan. Tapos lalaputan natin ng kaunti at lasok ay katalo na itong ating Squid Oriental. Oh, ang ganda ng design. May mga pakulubot. Palaputin po natin. Meron akong cornstarch din eh. Okay na ang consistency. Pwede na ito mga kabayan, yung ating
squid oriental. Hanguin na po natin yan. Luto na yan. Okay, bago po natin hanguin yung ating squid oriental, lagay muna natin dito yung ating pork liver. Timplahan na natin yan. Paminta. Oyster. Lagyan po natin ng kaunting chicken powder. Tapos ay liquid seasoning. Sangkutsahin po uli natin at hayaan natin maluto yung atay at baka may dugo pa. Kailangan walang dugo yung atay. Hanguin na po natin. Lagay natin sa ating catering tray. Dalawahin nating tray para hindi tayo mahirapan ng pagdadala, baka umapaw. Ngayon mga kabayan yung ating squid oriental. Ilagay po natin yung ating gulay ng pansit. Ating isusutay. Stir frying natin. Lagay natin ang kinchay. Okay na po ito. Hanguin na natin. Gawin natin itong palagay sa ibabaw para maganda tingnan yung ating pansit. Okay. So, dagdagan na natin ang sabaw. Lagyan din po natin ang kaldo ng ating pinagpakuluan ng tiempo para masarap ating pansit. Timplahan uli natin. Lagyan po tayo ng konting liquid seasoning. Tapos ay konting toyo dahil may lasa na po yung ating kaldo. Paminta. At oyster sauce. Lagyan din po natin ng konting chicken powder. Ayan. Takpan po natin. Ayan natin kumulo. Pag kumulo, ilalagay natin yung ating bihon. Salang po tayo dito ng kare-kare. Meron na po tayo dito yung aswete oil. Aswete oil na ginawa para tayo dire-diretso. Mag-isa na tayo ng bawang. Giniling na mani. Pinagiling ko po ito sa gilingan ng mani. Kaya puro ito, masarap. Ilagay din po tayo ng glutinous. Giniling na malagkit. Yung ating oxtail na pinalambot, ibuhos na ho natin. Sama sabaw. Yan, nahaluin lang po natin to. At yan ay dahan-dahan lalapot. Oxtail yan mga kabayan. Oh. Kulo na. Lagay po natin ng bihon.
Takaloban po natin para mabilis maluto. Okay na ho itong ating oxtail, oh. Sobrang lambot na. Ha? Parang gelatin eh. So hindi na ho tayo nagdagdag dyan ng pampalasa at yung ating kaldong nilagay ay malasa na yon. So konting asin lang po nilagay natin at okay na ho yan. Hanguin na natin. Yan na po natin ang Mickey. Fresh Mickey. Okay na ho itong ating Mickey Bihon. Lilipat na lang natin ito sa bilao mga kabayan. Ayan na mga kabayan ang ating Mickey Bihon sa bilao. Lagyan natin ng fried garlic. Meron na rin hong gulay sa ibabaw. Salang po tayo dito ng kanton. Ang ating pang huling putahe. Lagay po tayo ng mantika. Isa po tayo ng bawang. Sibuyas. Isa po natin yung ating chicken breast. Laman ng manok. Pagluto na hong ating manok, lagay natin yung ating hipon. Ano ho yan? Yung suwahe. Suwaheng walang ulo. Timplahan po natin. Paminta. Oyster. Liquid seasoning. Chicken powder. Tangkotsahin lang po natin hanggang sa maluto ang hipon. Lagay po natin yung gulay. Stir fry din natin yung gulay. Yan po natin ang kinchay. Hanguin po natin. Okay na yung ating gulay. Para hindi na overcook. Sabawan po natin. Timplahan uli natin. Oyster sauce. Liquid seasoning. Paminta. Chicken powder. Konting soy sauce. Takpan po natin, ating pakuluit, saka natin lalagay ang noodles. Kukuluan na. Lagay na po natin yung ating canton. Lagyan po natin ng sesame oil. At luto na ho yan. Lagyan lang natin ng sesame oil para mabango ang ating pancit canton.
Okay na po ito mga kabayan. Hanguin na natin ito. Lalagay natin sa bilao. Mga kabayan, yung ating pancit canton sa bilao. So mga kabayan, nandito yung paluto ni Mrs. and Mr. Eric Gandersen at Doktora Angel Clarin. So yun, at ito po ay gagamitin sa house blessing ng kanilang bahay diyan sa Royal Subdivision sa may Inusluban. At happy birthday po kay Doktora Angel Clarin. So nandito po yung kanilang mga paluto. Nandito po yung 40 pieces na embutido, pancit canton sa bilao, kaldereta, dalawang tray na putsero, at yung gulay ng ating kare-kare, bilao na Mickey Bihon, pork barbecue, tapos nandito po yung push fillet, pork hamonado, fried chicken. Ito po ang ating kare-kare, dalawang tray na Shanghai, dalawang tray na squid oriental, tapos meron po tayo ditong leche flan, ube halaya, at ito po yung sinukumane. Tawagin dito yung yung parang biko, yung kalamay. So yun, marami po uling salamat Mr. and Mrs. Eric Gandersen and Doktora Angel Clarin sa inyong tiwala sa ating mga luto. So sa mga gusto po magpaluto ay message lang po kayo sa aming Facebook page, at pag available po ang date ay kayo po ipagluluto ko. Marami pong salamat mga kabayan sa patuloy niyong pagtangkilik sa ating mga video. Ingat po lagi tayong lahat mga kabayan, at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod ko pang mga videos. Sir Eric. Yan, hello kay Sir Eric Gandersen. Ayan, thank you po. Clarin, happy birthday po, ma'am. Happy birthday po. Yan, marami pong salamat kay Mr. and Mrs. Gandersen. Ano po kayo, sir? What country? From Australia. Western Australia. Yan, maraming salamat po ulit kay Sir Eric Gandersen. Thank you po from Western Australia. Nagtiwala po sa ating luto mga kabayan. Ang pangalan niyo, ma'am? Kay Ma'am Chari. Salamat. At happy birthday po kay Ma'am Angel Clarin. Doc Angel. Kay Doktora Angel Clarin. Yan, shout out din po at hello kay Ma'am Jenny. Ayan, nagaganda lang aso ni Ma'am. Aso milk. So yan, marami po rin salamat Ma'am Rebecca and Sir Eric Gandersen. Thank you. At welcome po sa Philippines. Matagal na yata po kayo dito sa Philippines. 2 months. Sige ma'am, marami po salamat. Kayo tutuloy na. Ay si Ma'am, si Doktora. Doktora, marami pong salamat. At kami po itutuloy na. Happy birthday po.
Kami diretso na. Salamat po.